Good morning po sa inyong lahat. Sabi ay long weekend ngayon, no? Friday hanggang Monday para sa ilan. Pero mukhang ang wala namang long weekend ay ang mga nanay, ang mga magulang, lalo na yung mga housewife. Dahil wala yata kayong day off kung minsan. No? Yung mga nangangalaga sa kanilang pamilya, kung minsan walang day off. Pero mga kapatid, alam mo, speaking of pamilya, sa pamilya natin, naalala ko nung bata kami, meron kami sinasabi na toka-toka. Alam niyo yung toka-toka, no? Kami magkakapatid, toka-toka. Pag ako ang naglaba, kuya ko ang magsasampay. Kapag si ate ang nagluto, ako ang maghuhugas. So toka-toka, bawat bata may trabaho. At kung minsan, yun din ang ating ipinapasa, tinuturo yung ating trabaho, yung ating karera, yung ating propesyon. Sa pamilya ko minsan, yun din ang pinapasa-pasa. Hindi mo lang tinuturuan yung anak mo, hindi mo lang tinuturuan yung bata kung paano maghugas ng pinggan, magbunot ng sahig. Wala na yata nang bubunot ng sahig ngayon, ano? Parang puro semento na. Ay nung bata ho kami, meron pa nagpo-floor wax. Pag kuya ko nag-floor wax, ako magbubunot. Wala na yata. Pero kung minsan hindi lang yung gusto mong ipasa, ang pinapasa rin natin sa kanila ay yung ating karir. Kaya sa isang pamilya, puro dentista. Kaya sa isang pamilya, puro engineer. Kaya sa isang pamilya, puro teacher. Una, sayang yung uniform, saka yung mga libro para maipasa mo rin, magamit din nila. Kasi ang gusto mo, tularan ka rin. Gayahin ka rin. May isa akong kaibigan, lungkot na lungkot siya. Napakalago ng kanilang negosyo. Napakalaki ng kinikita niya sa negosyo. Napakaganda ng kanilang negosyo. Anong kinalulungkot niya? Ayaw ng anak niya na siya ang susunod sa magulang niya. Hindi niya trip yung trabaho ng magulang niya. Gusto natin ginagaya rin tayo. Pero magandang paalala ng ating Panginoon, ang ebanghelyo natin ngayon, sa buhay, hindi pwedeng gaya-gaya lang tayo. Sinasabi sa atin, gayahin mo yung kuya mo, gayahin mo yung pinsan mo, tularan mo yung tito mo. Hindi pwedeng laging ganon. Tayo ang gumagawa ng sariling kwento ng buhay natin sa mundong ito. Hindi pwedeng bahagi ka lang ng kwento. Meron kang sariling kwento sa mundo. You do not just step on the footsteps of other. You make your own footsteps. Kaya nga ang paalala ni Kristo, mag-iingat tayo sa mga ginagaya natin, katulad ng mga eskriba at pariseyo. Itong mga eskriba at pariseyo, may alam talaga sila. Alam nila ang utos ng Diyos. Alam nila ang tinuturo ng kasulatan. Kaya ano ang sabi ni Kristo sa mga tao at sa kanyang mga alagad? Makinig kayo. Pakinggan ninyo. Sundin ninyo yung tinuturo nila kasi totoo ang tinuturo nila. Ganon din tayo. Sadyang may mga tao naman na may alam sa buhay. Pakinggan natin, igalang natin ang kanilang pinag-aralan. Irespeto natin ang kanilang propesyon. Igalang natin ang kanilang pwesto. Pero sabi ng Panginoon, tignan mong mabuti ang ginagaya mo sa kanila. Hindi porket matalino, gagawin mo ang ginagaya mo kahit mali naman. Hindi porket sila ang nasa posisyon, gagawin mo ang ginagaya mo sa kanila. Mag-isip-isip ka. Binigyan ka ng Diyos hindi lang ng kalayaan, kundi karunungan. At kapag natatakot ka at nalilito ka, kung gagawin mo ang pinapagaya nila sa iyo, daanin mo sa isang matinding pagdarasal. Dahil sa pagdarasal, hinding-hindi ka magkakamali. Dahil sa pagdarasal, ang Diyos
ang magtuturo sa iyo. Ang gandang halimbawa ng buhay ni Ruth. Kahapon, narinig natin ang kwento ni Ruth at ng kanyang biyanan na si Naomi. Nung pong namatay ang mga anak ni Naomi, 2 lalaki, yung kanyang mga daughter-in-law ay sinabihan niyang, umuwi na kayo sa bahay ninyo. Ako nang bahala sa sarili ko. Yung isang daughter-in-law niya, umuwi na. Pero anong sabi ni Ruth? Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. At ngayon, nagbunga ang pananatili ni Ruth sa kanyang biyanan. Mga kapatid, sa pagpatuloy ng ating misa, huwag kang matakot kung may dapat kang gayahin. Huwag kang matakot kung may dapat kang tularan. Siguraduhin mo lang, tama at mabuti ang ginagaya mo. Gumaya ka, hindi lang para sa ikasisikat mo. Hindi lang para sa ikayayaman mo. Hindi lang para sa ikalalamang mo. Gumaya ka, tumulad ka, dahil alam mo, ito ang totoo, ito ang tama, ito ang mabuti.